Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Martes, May 26, 2026. Nagbabanta na po para mabuo bilang isang bagyong doming ang low pressure area na nasa labas ng ating bansa. Simula ngayon, ilang oras lamang ay magiging ganap na itong bagyo at inaasahan po na magiging malakas ito at nakikita naman natin pulang-pula ho. Mabilis po ang nagkakaroon ito ng rapid intensification at ito yung senyalis ng sinasabi natin na magiging malakas po na bagyo, ang unang bagyo ngayong nga pong season ng habagat. Ito pong banta ng bagyo nito ay meron pong lokasyon mga kababayan ko na 1,550 kilometers east of northeastern Mindanao. Kung makikita nyo naman, wala pa naman itong nakikita o hindi naman ito nakikita na magkakaroon po ng landfall scenario, hindi magla-landfall sa ating Philippine landmass, pero yung trap o extension po ng kanyang hangin kung makikita ho ninyo ay lumalapit po dito sa parte ng silangan po ng Mindanao. At doon sa ating tinatawag na advanced weather system, lalapit ito sa parte ng Eastern Visayas at dito po sa ilang bahagi ng North Luzon, dyan sa extreme Northern Luzon at lalabas po papunta sa bansang Taiwan. Alamin po natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. Bukod po kasi sa LPA na yan o sa banta ng bagyong doming na yan, ay aktibo din ang easterlies hanggang sa ngayon. Bumubugso ang peak o yung sumasagad na ang easterlies ngayon dahil pawala na nga po yan. Dahil nandito na ang epekto ng southwesterly wind blow o mahinang habagat. Kapag meron tayong mahinang habagat, yan na ang indikasyon ng wet season. Ibig sabihin nito, pag minadevelop po ng mga low pressure area o mahinang bagyo, tulad nito, meron tayong bagyong minomonitor, lumalakas ito dahil hinihigop po niya, no? O nagkakaroon sila ng pagkasanib itong southwesterly wind flow at ito pong banta ng bagyong doming. Bagamat ito nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Jiangmi International po yan. No? Ito nga pong banta ng bagyo na yan. Then kapag nasa loob ng ating bansa, tatawagin pong bagyong doming. Ngayon naman sa area po ng Zamboanga Peninsula kasama ang BARMM, Sacsargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental kasama po ang ilang bahagi ho ng Palawan ay apektado po ng tinatawag natin na southwesterly wind flow. Ito po, makikita nyo namang mabuti sa ating screen. Yan po yung southwesterly wind flow. At ngayon ay lumalakas ito. Pag lumakas pa itong lumakas, magiging southwest monsoon na ito officially o habagat na talaga. Pag southwesterly wind flow kasi, mahinang habagat po yon. Pero pag lumakas, officially, ito na po ay southwest monsoon. At pag may southwest monsoon tayo, madadalas na po, mapapadalas na ang mga pag-uulan po, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil sa mga local thunderstorms. Ito naman po, nalalabing bahagi po ng Mindanao ay makakaranas po ng tinatawag natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap po ng bagyong doming. Sa ngayon po, tignan natin kasi pag sinabi kasi natin parte ng Mindanao, malawak naman talaga yan. So kasama dyan ang Davao Region, Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental, ang Caraga, Butuan City, Surigao City. Yung mga lugar ho na yan. Kapag ka naman, mas lumapit pa itong banta ng sama ng panahon na yan o banta ng bagyong doming na yan, dito sa Eastern Visayas naman po ang malalapitan po at maaapektuhan po ng trap or extension po ng banta ng bagyo na yan. Kaya kailangan mag-ingat yung ating mga kababayan dyan. Ito po no, yung parte ng Eastern Visayas, no? Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon, asahan po natin ang maulap na kalangitan na meron pong isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa trap ng bagyong doming. At dahil din po yan sa alinsangan po ng easterlies. Ang easterlies po kasi pag yung magiging maalinsangan siya, bandang hapon nagpapaulan. Dahil naman yon sa mga local thunderstorms. Kaya ang epekto po ng easterlies talaga, mga local thunderstorms po sa hapon at minsan po inaabot pa hanggang sa gabi. Akyat tayo ng taas ng konti. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon ay apektado pa rin po ng tinatawag natin na local thunderstorms. Kung mapapansin ho ninyo, ang ilang bahagi po ng Metro Manila, wala namang mga pula-pula, yung mga ulap-ulap na yan tulad po nito. Yan kasi yung mga ulap-ulap na yan, mga pula na yan, yan po yung mga ulan. Bagamat sa ngayon, nade-develop pa lang po, ito yung mga pula na yan, yan po is mga local thunderstorms. Hindi naman direktang maaabot ang malaking bahagi po ng Luzon ng trap or extension po ng bagyong doming. Pero kinakailangan pa rin po natin mag-ingat at maging handa sa mga posibleng pagbabago po ng banta nga po ng bagyong doming na ito.
Sa ngayon, hindi pa naman natin yan kinukonsider na malakas talaga o nakakatakot po na bagyo. Pero lagi ko sinasabi, doon po sa ating tropical cyclone threat potential, nakikita talaga na ito'y madedevelop bilang isang malakas na bagyo. So ang gagawin natin, mahina man o malakas ang bagyo, kinakailangan maging handa at maging alerto po tayo. At pagkat wala naman ito, hindi naman ito nakikita ng tinatawag po natin na landfall scenario, pero yung trap, nakita nyo yung mga pula po na yan. Yung trap o extension po ng hangin nito ang magbibigay po ng mga direktang pag-ulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kaya nga, ang sinasabi natin, palagi po mga kababayan, pag may bagyo na bubuo, lagi po yan may dalawang senaryo. Yung pag-recurve, yun yung isang senaryo, at yung pagbabago, yung paglihis o pagtama sa ating Philippine landmass, nangyayari po talaga yan sa isang sama ng panahon. At dahil nga po nandito ang southwesterly wind low o mahinang habagat, nandito naman po ang bagyong Domeng, may tsansa na maghatakan yan. Yun po nga ating tinitingnan yan at pinapangambahan na pwedeng magkaroon ng pagbabago. And ipag-pray natin na walang mangyaring pagbabago at hindi po talaga maglandfall o hindi mas dumikit palalo itong bagyong Domeng, no, sa ating Philippine landmass. Mas mahirap po at mas matindi ang magiging epekto nito. Ito, para sa kalaman ng bawat isa, dadaan muna sa pagiging Category 1. Ito nga pong bagyong Domeng o Tropical Depression Domeng. Tropical Depression kasi natin is Category 1. Pag Category 2, Tropical Storm Category 3, ay tinatawag po natin na Severe Tropical Storm, Category 4 Typhoon, Category 5 Super Typhoon. Paiba-iba po ang category niyan. Magkakaiba din ang lakas. Sa ngayon, tumataglay pa lamang ito ng 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kapag ito ay na-develop pa sa mas malakas, mas lalakas pa po ang hangin. Pero pag mahina namang kategorya ng bagyo, more on mga pag-uulan po ang indinudulo tulad na lamang po nito. Wala pa po ito masyadong hangin sa ngayon mga kababayan ha. Kung makikita nyo halos stationary o nag-i-stay lamang ito sa isang lugar. Pero yung development para mabuo ay mas mabilis sa inaasahan. Kahapon kagabi po, no, nakita naman natin high chance pa lamang ito. Ngayon nabuo na bilang isang bagyong Domeng. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga update ko po ay lagi nyo pong babantayan. Dahil nagbabago po talaga time to time, day by day ang forecast. Kaya nga sinasabi ko ho, di ba, etong LPA na yan na high chance ang category, lalo na kagabi pa lang, ay napakataas ng chance sa ilang oras lamang simula ngayon ay ma-develop agad bilang Tropical Depression Domeng. At ito na nga po na-develop na mga kaibigan at madalas pinag-iingat yung mga kababayan natin dyan. Ngayon naman, marami nagtatanong, makakaranas pa ba tayo ng mainit na panahon sa kabila po ng merong bagyo? Ito po, alamin natin yung temperatura ng ating lugar ng ating bansa po, no, para din mapaghandaan. So sa parte po ng Metro Manila, aabot pa rin po sa 37 degrees Celsius yung pinakamataas and mostly pagdating niya sa umaga hanggang sa tanghali. Sa May Quezon City, aabot pa po sa 37 degrees Celsius. Gayon din sa Mandaluyong, sa Makati 37, sa May Pasig, Pasig po, no, Pasig City 36 degrees Celsius. Sa May parte naman po ng Baguio City, aabot po ito sa 24 degrees Celsius. Yung pinakamataas na yan, pinakamababa naman 18 degrees Celsius. Dagupan 38, Tugigaraw 39, sa Clark Pampanga naman 39 degrees Celsius, sa Legazpi Albay 34 degrees Celsius, at sa Naga 34 degrees Celsius. Cebu City naman po mga kababayan, aabot po sa 33 degrees Celsius, Iloilo 34, at dito naman po sa Tacloban 33, Dumaguete 33 degrees Celsius. Sa Davao City ho, 34, Cagayan de Oro, 33 degrees Celsius, Zamboanga City, abot ng 33, General Santos po, abot ng 34, at Butuan, abot ng 33 degree Celsius. So, pagdating ng hapon, yung banta ng mga pag-uulan, pwede at mataas po ang chance na mangyari. Kaya po, lagi kong pinapaalala, mga low-lying areas, mga mababang lugar, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Hindi po biro itong bagyo na ating namomonitor ha. Bakit ito naging malakas? Sumabay ho kasi siya sa development ng southwesterly wind low o mahinang habagat. Yan naman ang ating pinapangambahan. No? Yung wag sana sumabay. Ito nga pong paglakas ng bagyo, dito nga po sa hanging habagat. Which is nangyari yan ngayon. Kaya yung mga senaryo na ating kino-consider na ito hindi maglalandfall, pwedeng magbago, pwede pong lumihis, at kailangan i-monitor natin yan. Hindi po biro ang sitwasyon ngayon kapag mayroong unang bagyo sa pagpasok po ng habagat. Pwedeng malakas, pwede rin pong maging mahina.
Sa ngayon po, no, dito ko muna tatapusin ang ating update, and please huwag nyo kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.